Let's go! So, good afternoon mga ka-groomers. We're here in Tikoy House Farm. So, English only rin ha, okay? So, we're live here. And thank you very much for having us here, Mr. Tikoy. Ano yan? Sa Bisaya pa, pinakabagtig nga breeder sa Ryuken. Simbak. So, again, Sir Tikoy, introduce yourself. And also, sir, one question. First question is, when ka nag-start sa goldfish ha? Because I know it's nag-start si Sir Tikoy sa koi kasi Tikoy. Tikoy gani. Tikoy gani. So, kailan ka nag-start sa goldfish hobby? Introduce ako. Introduce and then you're ano na yun. What's up mga boss? So, this is Tikoy House from Taguluan. That's why Taguluan Koi House kay Taguluan man. So, Tikoy House. Wala yung nakaila sa akong real. Tagalog. Taglish. Taglish dahil. So, atay mo isa. Go. Tagalog dahil. Taglish. So, yun mga boss. Kaya Tikoy House kasi Taguluan Koi House. And nag-start ako sa goldfish. Sa goldfish, I think year 2016. And my first winning is year 2017. But actually, nag-start ako in fish keeping is 2012, I think. For koi? For koi. Starts sa koi na hobby. For goldfish, 2016. Sa goldfish, 2016 and 2017. Then tuloy-tuloy na yun. And pag-keeping. Until now. And sa pagsali mo ng mga goldfish show, that was? 2017. 1 year? Oo. Start ako January 2017 ata. And walang Ryuken. Oranda. Oranda ka pala nag-start? Nag-start akong Oranda. Tapos walang panalo. Akala ko Ryuken. Hindi. Nag-start ako Ryuken 2019. Ay, until now. Okay. Now I know mga groomers. I thought si Sir Tikoy sa Ryuken lang nakafocus or doon siya nag-start. But ngayon ko lang nalaman Oranda pala. Hindi. Nag-start ako Oranda. First breeding is hindi ko na matandaan yung basta si Elan Aquatics yung nag-supply. Import, female and male. Tapos breed ko. First batch nanalo ng BUS. Second batch BUS din. Bali isang year 2017. Year 2017 summer goldfish show ng Cagayan Goldfish Club. Nag-BUS. Tapos, fiesta na goldfish show, August, US na naman. So, nag-back-to-back. Then, after that, December, same year, US na naman. So, sa isang year, nag-US na yung Oranda lahat. So, yan mga groomers. Di lang breeder si Sir Tikoy. Chamba lang, chamba. Siyempre, maraming chamba din. Tikoy gani. Tikoy gani. So, within the year, maraming mga trophies or awards na natanggap si Sir Tikoy. But for now, sir, di ba, nag-focus ka sa Rayo. Okay. And this year, nag-start akong mag-breed ng rancho. Actually, last year lang, 2023, December 2023, nag-breed ako ng rancho. Trinay ko from Janry Sutin na breeder in Bulingit line. Yung sa Lanao kay Bra. Hindi, yung breeder ng rancho ngayon na marami siyang rancho na magaganda din. Okay. Binigyan ako sa show mo. Sa Kapatagan. Sa show mo, binigay niya sa akin. 4 na peraso, isang male, tapos 3 female. Tapos binigyan ako kay John Resutin na linya, galing kay Marky. Yun ang binili ko. Ngayon, meron akong rancho. Yan yung rancho na. As we can see here, mga ka-groomers, anong size ng tank na to, sir? 7 feet. 2 feet. 2 feet by 2 feet by 7 feet. And 1/2 yung thickness. Ito ba yung natira sa GO? Or hindi mo na Hindi, next batch to. Ito yung dadalhin ko mamaya. Pwede. So again, mga ka-groomers, kapal ng glass. Anong glass to? Basta 1/2.
7 feet, no? Mm. Laki. So, all potential, of course. Di naman si Roy ilalagay dito pag ano. Hindi, actually, sa 7 feet na yan is, kuhan lang siya. Materialis na yan. Pero meron ding ma-select. Actually, may nag-ninja dyan kanina. Tawagin na lang natin sa pangalang Aying. Aying. Oh. Aying, the boy Siargao yan. Boy Siargao. Umuwi lang kasi, stop ng hire yung pawikan nun eh. So, wala na. Umuwi na si Sir Aying. Si Sir Aying po, mga ka-groomers, is yan yung handler ng butuan. Pag wala si Sir Aying, medyo mahihirapan. Kasi malayo kasi yung butuan sa Cagayan, mga groomers, lalo na sa Aurora. So, last time hindi nakapunta si Sir Aying kasi nag-ano na siya. May trabaho siya sa Siargao. But now, nandito si Sir Roland, the return of the comeback. Mamaya makikita niyo si Sir Aying ang kilabot ng butuan. Yan. So, going back to the ranchos, mga ka-groomers, ito yung mga when we talk about material, so most likely hindi na yan binibenta. Good quality material. Yeah. Kasi clarify mo lang, sir, ano mong opinion mo doon sa, kasi yung iba naghahanap ng material pero gusto nila show potential. So they're thinking na pag show potential yung yung material mo, maganda yung labas. Yung labas daw is show potential din. So kung para sa akin kasi, ano opinion niyo dyan, sir? About sa materialis, gagawin nating materialis. Hindi naman pag sinabi mong show potential, maganda yung lalabas niya. Yeah. Depende yan sa pairing. Oo. Sa akin nga, meron akong na-breed na magaganda talaga, potential. Yung dalawa, yung female, male, maganda. Let's say, Ryukin siya. Red-white na Ryukin. Maganda yung male, maganda yung female. Talagang maganda yung pattern, maganda yung forma. Potential talaga siya. Ginamit ko as breeder. Para siyempre, isipin natin na pag maganda yun. Dumaan din pala si Sir Tikoy ng ganyan. Ko. Pero ang resulta, trinay ko lang yun. Pero alam ko na kahit pangit yung isda, pangit yung male, pangit yung female, as long as nandun yung genes na ginamit. Always the genes. Pag maganda yung pairing, maganda yung resulta. Kasi and also sa kaling din yan, sir. Sa experience yan. Sa mata. Sayang yung mata. Sayang yung mata. So it really depends on the experience talaga, mga groomers, when it comes to kaling. So kahit kahit show winner pa yung ginagamit yung materials for breeding, pag maganda ang genes, pero pag hindi ka marunong magkaling, so magdedepende yan sa pagpili mo ng isda. Kaya gusto ko ma-explain din, yung breeder ang gusto ko mag-explain ito na anong hirap ng magiging breeder at pag-select ng goldfish. So anong feedback niyo diyan, sir? Mauubos yung oras mo sa paggaling all day. Ayun. Pero kung maganda naman yung bigay ng breeders, kahit pangit yung itsura, hindi ganun talaga potential. Basta maganda lang tsamba-tsamba kasi yung pairing. So, nakuha mo yung pairing, pag itong female na to at itong male na to, maganda yung pairing nila, yun ang gamitin mo. So basically, hindi yan sa isang breeding, sure ball na, sa isang pairing, sure na. May pairing kasi na pangit ang labas lahat. Kahit import, puro import. Kahit import. Yun nga yung sinasabi ko na, gumamit ako ng magandang female, magandang male, red-white na Ryukin. Ang lumabas lahat is yung kulang yung dorsal. Experience ko yan, based on experience yan. So dorsal. Kulang yung dorsal lahat. So ang problema, hanap naman ng ibang pairing. Prepared mo siya sa iba. Bali, wag mo lang itapon yung nagamit mo. Siguro mali yung female na pairing niya, mali yung male na pairing niya. Pair mo sa iba. Pag hindi pa rin, bintang mo yan. Or bigay mo. Ganun kahirap, mga ka-groomers. Kaya I just wanna give you an idea, mga ka-groomers, na kung bakit sobrang mahal ang potential. Kasi sa isang breeding, mga ilan lang kaya potential mapipili. Yung potential para talaga. Para sa akin sa isang breeding, masaya na ako sa 20 pieces. Ano na yan? Swerte na yan. Potential talaga. Strict culling yan. Okay. Strict culling yan. So, yung 20 pieces, mga sir, so basically,
sa isang hatch, sa isang pairing, ilang Sa thousand? isang pairing, kung malaki yung female mo, bali, let's say, 3,000. Kasi pag lalabas ng 3,000, let's say 3,000 eggs, 3,000. sabihin natin 50% yung hatch. Okay. 50% yung Bugok. mabubuhay. Yung, Hindi, 50 sa 3,000 na itlog, 50% yung hatch. okay. Tapos, 1,500. Yung 1,500, estimate mo naman na 50% na naman yung mabubuhay. Diba? Nag-hatch. Fry na sila. Yung lalaki talaga is, sabihin na natin 750. Tapos yung 750 na naman, kakaling na naman. Ilang weeks? Every calling? Every week. Every week magkakaling? Basta mapapakain mo na lang ng live food talaga, di ba? Dap niya, di ba? Niya, So 1 week, pwede mo na makaling. So every week calling from 750 to, let's say, 500. Let's say 500, 300. Yung 300, yun na yung lubro mo. Yun na yung Until medyo size. gagastusan na. Bibigyan mo ng bombang tubig, yan. tubig. Doon na yung gastos. Doon na yung gastos. So out of 300, after a month pa yan? After 300, of 300, let's say, siguro magkakal ka na naman. After a month? Or After 2 weeks. 2 weeks lang? Oo, 2 weeks. Tubig yung pinapakain mo eh. Papakainin mo yung tubig ng 300, ibang gastos na. mahal ang chubi dito sa Mindanao. Mahal yung tubig. So, sa Luzon kasi, sir, yun kay Sir Gab, natanong ko, isang tabo. Which is 200. 200. Dito mga groomers, isang lata ng Youngstown, 100. So, yung isang tabo siguro dito, siguro mga 600 to 700 na. Or isang tabo. Siguro mga 500. Magkano ba miyak? Isang ice cream, 500? 200? 200. Sa iligan yan. Sa iligan. Sa iligan. Malaki kasi yung tabo nila sa Manila. Yung ice cream natin, mali. Yung ice cream na half gallon. Half gallon yung... Yung tabo doon, malaki. Tapos walang tubig yung chubi. Chubi lahat. Yeah. So, mga ka-groomers, isipin nyo, kung nag-groom kayo ng 300 fishes, fry lang yan. Pero, malakas yan kumain within 2 weeks. 3 days, yung, sabihin natin, bibili ka ng 5 lata, 500. Let's say 500. Kakainin lang nila yan ng 3 days. 3 days. Max. So, after 2 weeks, sir, ilan ang in-expect natin na mapipili out of 300? Let's say 70. Strict culling. Strict culling na yan. 70. Mas swerte ka na 100. Let's just say 100. 100. Sige. So, after 100, power feeding na naman ng live food. Power feeding na naman. Until aabot ka ng 20. Yung Saka ko nalalagay sa 4 feet. Okay. Tapos, pag nalagay ko na sa 4 feet, doon na yun mag-start ng feeding ka ng marubini, sa kitari. Doon na yung gastos na naman sa pellets. Naman. Aside from the live food, hindi na ako nagbibigay ng live food. Basta nasa aquarium na. Pag nasa tank na, sir, goods na yun eh. Goods for sale na yan. Pagpapakainin mo pa ng live foods, para sa akin experience ko rin. Pagpapakainin mo pa ng live foods, bali yung 20 pieces mo. What if papakainin mo ng live foods, tapos makakakuha ka ng may bacteria na chubi, patay yung 20 piraso mo, tabla yung isang breeding mo. So, ganun kahirap, diba? Mga ka-groomers. So, papakainin ko sila ng pellets na lang. Para safe. Para safe ka na. Kasi for sale man sila. Ready to out. Okay. So, yung mga presyo niyan, mga ka-groomers, of course, you can always send a message to Sir Tikoy sa Tikoy House. Mag-PM. Usapan natin yung price. Madali naman pag-usapan yung presyo, mga groomers. So sa akin din, ako nagbibenta din ako. Madali naman pag-usapan, pero wag naman yung hihingin na lang natin o babaratin. Kasi as Sir Tikoy mentioned, hindi ganun kasimple talaga mo. And syempre, susundin mo yung standard ng shows. Mahirap kasi mga ka-groomers mag-maintain ng mga show potential at magpalaki. And also, considering na ang effort, grabe ang effort aside from the expenses.
And also, Oras mo. Maubos ang oras mo. And syempre, yung mga buyers natin, mataas na ang standards. So, kasi mga ka-groomers and every breeder, iba-iba tayo ng standards. So sa iba yung may base naman lahat ng breeders, may base tayo na, let's say for example, Ryukin o Rancho or Oranda, may base tayo. Pero meron talagang forma as breeder, may forma talaga tayong na gusto kong main. Standards. May standard ka na when it comes to Ryukin. Ilang breeding na tong Rancho mo ngayon, sir, since as you mentioned na since naubos yung breeder? Naubos yung breeder. Pang ilang breed mo na to? Pang ilang pairing na to? Batch? O pang ilang batch na? 5? 5? So, kasama na yung pina-GO nyo? Every week. First batch yun. First batch yun? Yung pina-GO, first batch yun. Yung pinaka-first talaga na nag-fail kasi pangit yung pairing. Kasi yung male na galing sa isang breeder na krinos ko lang sa kapatid. Hindi ganun kaganda. Yun talaga yung first batch. Hindi ka satisfied? Hindi ako satisfied. Pero yung first batch na maganda na talaga, yun yung pinag-grow out. Yun yung, okay. Yung 1.3 ba yung registration? Hindi, 1,000. 1,000 lang, okay. So, pag nandito na sa tank, sir, especially dito. Pellets na yan. And this is not for sale? Hindi ka, pwede. Future, pwede. So, mag-iiwan lang ng mga... Mag-iiwan ako ng mga ilang piraso para gawin ko namang at least may future material. May bibisita dito, at least. Pwede pag-usapan. So, dito tayo, sir, tingnan natin tong mga mega farm. So, record ni karon ba? Kung may mahulog. Okay, ma-slide ta ron dire, impas kita. Diri boss oh. Pat. Mabasa. So, no filter tong ano mo, sir, no? No filter. Dripping. Drip. Direct tap water. Ilang days magi-grain, sir? From this pan, mga ilang days lang yan. Kasi direct sunlight kasi itong mga groomers eh. Pero may net. Max 1 week. 1 week green na. Water change na naman. Di na, the drip lang. Di paano yung lumot? Hindi tatanggalin? Di na. Until 1 month. Harvest. So most likely, magkano ang bill tubig dito, sir? Pati bahay? 6,000. Mga 6,000. Mura lang, no? Mas mahal doon kay John Ray sa Cagayan. Mas mahal sa Cagayan. Mas malaki tong farm kasi ni Sir Ticoy, mga groomers. Mas mahal sa Cagayan talaga. Mas mahal yung rate ng nila, mga tubig. Pero pati na bahay yan, 6,000. Pati na bahay 6,000. Yung kay John Ray Farm lang yun. Ito, may mga rancho din. Rancho din yan. Pero, actually, pag ganito kasi yan, pag ayaw, di ko gusto yung forma ng rancho. Let's say, catch tayo ng mga 20 piraso. Random catch. Tapos, di ko gusto yung mga forma. Flash na yun. So, yan, mga ka-groomers ang mangyayari. So, flash, meaning tatapon na. Breeding na naman. Pwede kong i-catch na lahat. Bibigay ko sa tilapia. Magiging feeders na. Feeders. So, ganyan kahirap mga groomers. So, waste yung isang breeding. Breed ulit. Breed ka ulit. So, yung gastos mo. Mahirap maghanap ng dap niya. Especially kung walang ulan. Ganun kahirap. Ang chubby, pag may ulan, wala. Pero pag may ulan, dap na marami. So, kasi si Sir Ticoy, mga groomers, siya yung yung personally kumukuha ng mga mga supply niya, mga live food. Kaya nang sinabi ko dati na may nag-interview na din. Totoo talaga yun na may nagsabi sa akin nung bumibili pa lang ako ng DAP niya. May nagsabi na pag ayaw mo pag di mo gustong umawak na chubby, DAP niya or chubby or live foods, huwag ka na mag-stop. Sobra kasing marumi yung mga ka-groomers kasi sa kanal yun kinukuha nila sa mga So na-challenge ako na ako nakukuha sa tabi ng kasi mga bahay-bahay yung mga kanal. So expected talaga mga groomers, marumi talaga. So according to Sir Ticoy, if hindi ka
willing willing dumukot ng mga ano-ano diyan. Wag ka na lang daw mag-breed. Kasi may experience ako, kumuha ko ng DAP niya. Kala ko real story to. Kumuha ko ng DAP na. Akala ko dahon lang ng saging. Yun pa natin. Dumi ng tao. Dumi ng tao. Ganyan, sa kanal. Ganyan mga ka-groomers. Bali, ginawa ko. Tinabi ko lang. Wala naman nakakita daw. Wala naman nakakita. Pero ano talaga mga ka-groomers, sobrang dumi talaga. Kaya yung mga nagbebenta ng mga chubby, siyempre wag nyo rin baratin sana mga ka-groomers kasi hindi rin madali mag-ano. Actually, sa chubby, kaya kong kumuha ng chubby. Pero siyempre, para happy all, bumibili naman. Bumibili. Para at least may income yung mga, chubby, ano bang tawag dyan, mga chubby hunters. Kaya kong kumuha, kaya kong magpalitaw ng chubby. Pero siyempre, may nagbibenta. And di naman ganun ka mahal talaga. Why not? Bibilhin ko na lang yung kinuha ng chubby. May kita pa siya. At least happy ba? Basta wag lang yung sobrang mahal kasi medyo tulungan lang tayo. Magtulungan lang tayo. Yan yung maganda mga tulungan lang tayo sa hobby. At least healthy keeping ba? So magkita-kita sa mga shows, again, sharing of ideas. Wala namang mawawala sa atin kung ano tayo. Mag-share. So malaki tong may dito pa mga groomers, mamaya tingnan natin yung mga koi ni Sir Tikoy. Actually yung wala. So wala na regular na. Ito yung area ni Sir Tikoy. Ito lang naka-focus ko talaga ngayon. Rancho and Rayukin ka ngayon. Ito for repair to. Leak na. May leak na mga groomers. Kaya wala dito kami. So dinain ko to para linisin. I-repair yung mga cracks. Okay. So, maganda talaga pag sir, direct sunlight. Maganda talaga. Ano talagang advantage? Kasi marami silang nagtatanong Mapula talaga yung resulta. Hindi naman ako nagpapakain ng enhancer. Yun. So, siya mga groomers? Hindi siya magastos kung gusto mong magpakulay ng isda. Pero, yung tubig, yun yung magastos dito kasi hindi yun magamit ng filter. So, dripping. So, medyo... Tapos, every month or let's say, sabihin natin almost 2 months. Kung tatamarin and walang medyo busy. Ganun. Pero ikaw, sir, tatanungin kita sa groomer din, aside from being a breeder. Anong gusto mo? Dito mag-groom or sa tank? Same, direct sunlight. Actually, boss, experience ko na. Yung dalawang BOS, walang filter yun. Dripping yun? Dripping yun. Direct sunlight. Every month lang. 100%. Every month? Tapos, let's say, sabihin natin, na-harvest ko ngayon. Fish water, 100%. Overnight, bali, sabihin natin, nalinis na. Lagyan ng tubig. Puno. Overnight, balik ko yung isda. Balik agad? Overnight na. Di ba mamawater siya? At least 4 hours. Ano yung chlorine? Okay. So, puno na after 4 hours, ibalik na yung isda. After 4 hours pa. Pero sa akin, overnight talaga. Overnight talaga yung nakastack yung tubig. Kung nalinis ko to, sabihin natin yung oras, mga alas 10 ng umaga. Tapos, nalinis. Linagyan na ulit ng tubig. Napuno ng isang oras, alas 11 ng umaga. Kinabukasan, pwede ko na ilagay. Okay. So, medyo para safe sa chlorine. Safe. Kasi medyo nag-chlorine din kasi yung nila, water district. Hindi naman ganun ka grabe. Kasi nag-water change ako sa mga tanks ko. Direct. Direct yan. So, full blast nakatry ka na ba ng indoor grooming? Nag-try ako. Hindi. Meron hindi grooming. Nag-try ako keeping noon. Walang kulay. Medyo iba talaga. Iba talaga yung sunlight. Kaya and lumot talaga. Pero nga sir, 'di ba, may mga, for me, outdoor din ako as alam naman ng lahat niyan. Ang struggle sa outdoor is prone sa mga parasite, ganyan, 'di ba?
Yan Hindi naman ganun grabe. Kung outdoor, sanay yan. Sanay. Depende kasi sa isda. Sanay talaga yung isda mo sa outdoor. Walang problema eh. Lalo na kung maka-indoor, maka-groomers, at saka gumagamit ka ng heater, galing yung isda outdoor. Sobrang ang saya ng isda. Pero, yun nga, sabi ni Sir Tico, yung disadvantage is, yung iba talaga ang kulay, mga groomers. Hindi, kung mag-indoor kasi, tapos, meron namang mga tanning lights, or sabihin natin, lalagyan mo ng heater. Tapos, ikaw yung tipong groomer na sumasali sa shows. Di ba, ikaw, experience mo na yung show. Walang heater na pinoproduce yung mga organizer. Mahal kasi yung heater, mga groomers. Mahal ang heater. At saka ang kuryente. Sa akin kasi, sinasanay ko yung isda ko nga kahit anong weather. Para sa show, kahit anong weather nandyan sa inyo, lalangoy yung isda ko. Totoo yan, mga groomers. Speaking of weather, especially dito sa Mindanao. So, halos every city kasi, mga groomers, nagpapashow. Iba-iba. Kaya like sa Aurora, Taguluan, Cagayan. Yung mga malay-balay, mga groomers, sobrang lamig niyan, pero hindi naman gaano kalamig like Baguio. Pero yung mga tanks talaga during nighttime, hindi na makikita yung isda kasi nagpa-fog sa sobrang lamig. So kung isda niya is sanay sa heater, yun ang problema. Yun yung tinutukoy ni Sir Ticoy na sa outdoor, ang advantage is aside from madali magkulay, sanay sa ulan, sanay sa init. So, well prepared yung mga isda sanay sa lamig. Well prepared yung mga isda, mga groomers, sa kahit anong klima. Kahit saan. And sir, baka may tips ka regarding on how to quarantine, especially on sumasali sa mga shows, since we're talking about shows. Quarantine techniques. Kung sasali ka ng show, let's say yung mga malalayo. Sabihin natin Davao. Davao. Kung Davao, bali sabihin natin babiyahe natin 10 hours. Saturday. Around 10 hours yung biyahe. Saturday natin babiyahe. Yung araw. So, para sa akin, kahit Wednesday or Thursday ng gabi. Start ng quarantine. Start mo na yung quarantine. So, and every time na magbabawas yung isda, kunin mo yung bawas. Kasi kakain nila balik. Ilang beses yan ina-advise mo mag-water change mo? Depende kung may oras ka. Every time na may kunan mo ng tubig. Pag marami na yung nakuha mong tubig, lagyan mo ng tubig. Lagyan, Yan yung maganda, mga groomers. So, pero sa akin, pag, syempre, yun nga, kung tatamarin ka in medyo busy, wala kang oras, Wednesday. Thursday, Friday. Tatlong araw. Mas maganda may filter, no? Para yung kung wala kang oras, hindi na masyado. Yung filter na ang bahala. So, it takes time. According to Sir Ticoy, Wednesday mas mabuti. Kung Saturday ang show, by Wednesday, start na mag-quarantine. Para yung isda, nakabawas na. Nakabawas na. Sila busog. Ang ina-avoid kasi niyan, mga groomers, yung sinasabi namin na kapag bawas na ang isda, mataas yung oras niya magbawas ba? Kasi hindi siya magpo-poop sa cellophane. So, mag-focus ng ammonia. Ganun. So, less siya magpo-poop, so less yung ammonia sa cellophane while nag-travel yung isda. So, condition talaga ang isda pagdating sa show. Pagdating sa show, lalangoy talaga yan. And isa pang tip ko, palagi ko nang sinasabi ito sa mga vlogs ko, sa mga videos ko, na pag sasali kayo ng show, dapat meron kayong pangsanay na tank. Bali, yung ginagamit natin kasi, usually ginagamit natin is 2 feet. Diba? 1 feet by 1 feet, 1 foot by 1 foot, 2 feet. Diba? Yung size. Standard size natin, diba? Show tank. So, dapat, kung ikaw, player ka, mag-invest ka ng 2 feet. Tapos, dun ka mag-quarantine. Clean 2 feet, dun may quarantine yung isda mo. Para pasanay sa isda mo kung lalagay mo na sa show tank. And lagyan mo ng ilaw. Para sanay yung isda. Para yung isda, sabihin natin ka-travel mo na, paglagay mo sa show,
doon sa venue, sanay na yung isda mo sa 2 feet and May ilaw. Ilaw. Hindi siya maninibago mga groomers. And wag mong sabihin natin, siyempre, love naman natin yung isda na talaga natin. Pet natin yan. Pero wag mong, siyempre, kung cutie mo, wag mong sobrahan ng hangin. Gets nyo? Bali, kasi pag sobra yung hangin, Yung aeration. Pag dating dun sa show, sa venue, Manibago na naman. manibago na naman kasi mahina yung hangin. Tamang hangin lang sa quarantine tank. Okay. Tamang hangin. So at least, if ever kaya mag-provide ng filter, mas mabuti. Sa kung quarantine tank. Sa quarantine tank. Mas okay. mabuti. Pero, walang, di ba, walang filter sa show. Dapat, kung ano yung setup ng show, yun na yung setup ng quarantine tank. So, pag nag-pop, kunin mo na lang yung dumi ng isda. Kahit airstone lang ilagay mo kasi. Ay yung, wag na yung sponge. Kasi most of the time, airstone lang ginagamit sa show. So, yun yung mga tips, mga groomers. Maliit lang na tips yan. Pero, ginagamit ko na yan for how many years? How many years? And effective mga groomers. So, later on, tingnan natin yung mga trophies mamaya ni Sir Tikoy saan niya nilagay. Kasi wala dito sa ano niya eh. Wala dito. Nasa bahay niya. So, tingnan natin mamaya. So, again, Boss Tikoy in the house, mga ka-groomers. And meron kang gusto na shoutout, sir. Shoutout sa lahat ng mga boss natin dyan na sumusuporta siyempre sa channel ni Boss Fritz. And sa channel, kung nakasubscribe din kayo sa channel ko na nag-upload naman tayo minsan-minsan. Shoutout din sa mga close friends natin dyan, kay Boss Marky, kay Bulingit, ano pa ba? Kay Sir Bra, Boss Roland, mga kasama natin. And also yung manager ni Boss Roland, si Sir Ayeng. Yan. Nagbibilang pa ng pera. Shoutout sa lahat ng mga groomers natin dyan. Again, mga ka-groomers, thank you very much for watching. This is Fritz Sinisa. See you on the next vlog.